Good day, Grade 1 Joy. Welcome back to Teacher Grace Virtual Classroom. Are you ready to learn? I can hear you. Again? Okay, that's the answer I've been waiting for. So since you are ready to learn, let us begin. So our topic for today is about comparing and ordering numbers. So ang subject natin ngayon ay mathematics and makikilala natin si less than, si equal to, at si greater than. So para madali na silang maalala, gagamitin natin ang ating mga fingers. So tuturuan kayo ni teacher kung paano. Kapag si less than ang ating tinutukoy, ang kanyang mouth ay nasa right side at ang kanyang buntot ay nasa left side. Again, kapag si less than, ang mouth niya naka-open sa right side at ang tail niya ay nasa left side. Kapag naman si equal to, ang fingers natin ay pantay. Dalawang pantay na fingers. Siya si equal to. Kapag naman si greater than, siya ay opposite ni less than. So si greater than naman, ang mouth niya ay naka-open sa left side at ang kanyang tail ay nasa right side. Again, kapag si greater than, ang mouth niya ay naka-open sa left side at ang kanyang buntot ay nasa right side. Ulitin natin, or let us repeat it again. Less than, the mouth is open on the right side and the tail is on the left side. And the equal to is 2 fingers. Ayan, pantay po sila. And kapag naman si greater than, the mouth is on the left side and the tail is on the right side. Okay, tandaan niyo po yan ha, kasi mamaya meron tayong mga sasagutan activities or practice. So, kilalanin na natin sila isa-isa. First, si less than. Can you draw a less than on air with me? So, 1, 2. Paano po mag-drawing ng less than? 1, 2. Again, 1, 2. So, tandaan, ganyan po si less than, ha? So, kailan ba natin ginagamit si less than? So, we use less than when the number on the left is smaller than the number on the right. So, ginagamit daw po natin si less than if the number on the left, yung number dito sa ating left, ay mas maliit kesa sa number na nasa right. So, meaning to say, yung buntot ni less than ay kay left dahil mas maliit ang number na iyon. So, naiintindihan ko ba? So, less than mas onte kesa sa isa. So, kapag si teacher ay merong 10 apples dito sa right at merong 5 bananas naman dito sa left, ibig sabihin, ang less than ay ilalagay natin ang buntot or ang tail sa banana at sa apple naman natin, i-open yung kanyang mouth. So, para mas maintindihan nyo, meron bang mga examples si teacher? Example number 1. There are 3 stars and 5 stars. So, meron daw tayong dalawang set of stars. Merong 3 stars and merong 5 stars. We say 3 is less than 5 and we write 3 less than 5. Ano nga po ulit mag-write ng less than? 1, 2. 1, 2. Paano paggamit ng fingers natin? Ganon. 1, 2. Okay. So, there are 3 stars and 5 stars. So, si mouth ay nakay 5 at si buntot or si tail ay nakay 3 dahil mas smaller po ang 3 kesa sa 5. So, mas marami si 5 kesa kay 3 kaya ang tail ni less than ay nakay 3 at ang kanyang mouth naman ay nakay 5. Ano po ulit ang tawag natin dyan? Less than. Sa pang-example, Dahlia bought 4 apples. 4 apples daw po.
1, 2, 3, 4. So may 4 apples tayo dyan. And 6 mangoes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 4, we say 4 is less than 6 and we write 4 less than 6. So si Daniel daw bumili ng 4 na apples at 6 mangoes. So sinong mas madami? Si apple ba or si mango? Sige nga kayo si mango. So kaya si mango ang kakainin ng mouth ni less than at ang buntot naman niya ay nakay 4 apples. Kasi mas maliit si 4 kesa kay 6. So naiintindihan na po ba? Kapag mas maliit ang number or kung nasan yung mas maliit na number, nandun yung buntot ni less than at ang kakainin naman ng kanyang mouth ay yung mas malaking number. Paano po ulit natin i-drawing ang less than? 1, 2. So, ganon. 1, and then 2. So, naintindihan na po ba? Kilala na natin si less than. Susunod naman, sino kayang kikilalanin natin? Si greater than. So, ito naman yung opposite ni less than. Kung kanina si less than ang ating nakilala, ngayon naman si greater than. Si greater than naman po ay pag ganito siya isulat. 1, 2. 1, 2. Again, 1, 2. So, si greater than naman, ang kakainin niya ay yung nasa left side. Kapag mas malaki yung number na nasa left side, yun naman ang kakainin ni greater than at ang buntot niya ay nasa right side. So, kung kanina, kung nasan yung maliit na number, nandun yung buntot ni less than. Ngayon naman, kung nasaan yung mas malaking number, nandun yung mouth ni greater than. So, para mas maintindihan nyo, meron ulit mga example si teacher. So, greater than. We use greater than when the number on the left is bigger than the number on the right. So, kung kanina ginagamit natin si less than kapag smaller yung number na nasa ating right, ngayon naman ginagamit natin si greater than kapag mas malaki yung number na nasa ating left. So, titingin tayo sa left kung sino ang mas malaki. Si right ba or si left? So, greater than kasi mas malaki yung nasa ating left. So, meron ulit mga example si teacher with pictures para mas maintindihan po. So, there are 9 ducks and 7 penguins. So, meron daw tayo sa left na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, meron tayong 9 ducks. And dito naman daw sa ating right, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 penguins. So, tingnan mo kaya, sino ang mas malaki? Si ducks or si penguin? So, mas malaki si ducks. Kaya, we say 9 is greater than 7 and 9 is greater than 7. We write 9 greater than 7. So, dito, si 9 at dito si 7. So, ang ating mouth ay nakay 9 at ang ating tail ay nakay 7. So, again, 9 is greater than 7. Ang kakainin natin ay si number 9 kasi mas malaki po siya kaysa kay 7. So, isa pang example. Sally bought 3 cupcakes and 1 slice of cake. So, 3 and 1. We say 3 is greater than 1. Kasi sino bang mas madami? We have 1 finger here and we have 3 finger here. So, sino ang mas marami? Si 3. Very good. So, 3 is greater than 1 or the 3 cupcakes is greater than 1 slice of cake. Kaya ang kakainin po ang mouth ni greater than ay nakay 3 at ang kanyang tail ay nakay 1. Very good. Naintindihan po ba? Again, paano po natin isulat ang greater than? 1, 2. 1, 2. Very good. So ngayon naman, kikilalanin na natin ang ating last character na si equal to. So si equal to, ganyan siya. Pwede
pwede natin gamitin ang ating kamay or ang ating hands to show this sign. Equal to. Pag sinabi naman natin equal to, we use equal to when the two numbers are the same or equal. So, ginagamit daw natin si equal to kapag pareho or same po ang number of objects or numbers na ating na magkasama or same yung set. So, for example, Joy and LA have 2 teddy bears each. So, si Joy daw ay may 2 teddy bears and meron din 2 teddy bears si LA. So, 1, 2, 1, 2. Parehas sila. Kaya ang ilalagay natin ay equal to or dalawang horizontal line na pantay. So, ganun po natin ilalagay. 1, 2. So, ganun po isulat si equal to 1, 2. So, kung kanina may mga mouth tayo, dito kay equal to wala na po. Dalawang straight horizontal line. So, yan si equal to kapag same number. So, di ba si Joy meron 2 teddy bears and meron din si LA. So, we have the same number. Okay, ngayon, let us try naman kung naintindihan nyo. Pero, quick review again. Kapag si less than, ang mouth niya ay nasa right side and ang tail niya ay nasa left side. Kapag naman si greater than, ang mouth niya ay nasa left side, ang kanyang tail ay nasa right side. And kapag naman si equal to, we have the same. So, paano po natin isulat ulit? Kapag si less than, 1, 2, 1, 2. And kapag naman si greater than, 1, 2, 1, 2. Si equal to 1, 2. Kayo nga po. Less than 1, 2. 1, 2. Kapag naman si greater than 1, 2. 1, 2. And equal to 1, 2. So, I think you are now ready to try bago tayo magsagot sa ating book. So, let's try. Dahlia bought 4 apples and 6 mangoes. Ano kayang ilalagay natin? Si less than, si greater than, or si equal to? Sige, bibigyan kayo ng 5 seconds ni teacher. 1, 2, 3, 4, 5. So, let's see the answer. So, we say 4 is less than 6. 4 is less than 6. So, dahil mas marami si mango, ang gagamitin natin ay si less than. So, less than 4 is less than 6. Ang kakainin ni Mount ay si mango at ang buntot niya ay nakay apple. Very good. Next. Dale and Ryan have 10 pencils each. So, meron daw 10 na pencils si Dale and si Ryan. So, let's count the pencil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, parehas silang may 10 na pencils. Kaya sila ay, ano kayang sign ang gagamitin natin? Si less than, si greater than, or si equal? So, 5 seconds ulit. 1, 2, 3, 4, 5. So, let's see the answer. Equal to dahil both sila ay merong 10 pencils. So, both of them have pencils each. Kaya ang ginamit natin ay si equal to. Paano po si equal to? 1, 2. Next, our last, let's try. There are 9 ducks and 7 penguins. We say 9 blank and 9 blank 7. So, ano kaya gagamitin natin dito? Less than, greater than, or equal? So, meron daw tayong 9 ducks and 7 penguins. Pag-isipan nyo nga po. This would be our last example. 1, 2, 3, 4, 5. So, I hope you already have your answer. So, tingnan natin. Let's see the answer. 9 is greater than 7. So, ang gamit daw natin ay greater than or ang mouth niya ay nasa ducks at ang ating tail ay nasa penguins dahil ang ducks ay mas marami kaysa sa penguins. So,
that would be all. So, repeat nga po ulit natin. So, we have the less than, equal to, and greater than. So, gamitin nga natin yung ating mga hands or fingers. Less than, greater than, and equal to. Again, less than, greater than, less than, equal to. Again, less than, greater than, and equal to. So, I think you're now ready to answer your book activity. So, that would be all for our discussion. Thank you and see you soon. Thank you so much. Bye!